Bagamat man maganda ang kampanya ng Dallas Mavericks ngayong season, hindi pa rin naman naging sapat ang kasalukuyang lineup para makuha ang inaasam na kampyonato. Kaya sa pagpasok nga po ng Dallas Mavericks sa off-season, oras na upang magpalakas at magpa-improve muli ng kanilang team. Sisimulan nga nila ito sa pagtanggal ng ilan sa kanilang mga manlalaro sa pagbubukas ng free agency market. Ngunit base nga sa inilabas na balita, dalawa lamang sa kanilang mga players ang magiging unrestricted free agent. Sila nga sina Derrick Jones Jr. at si Markieff Morris matapos ang kanilang isang taong kontrata. Yes, mga idol, bukod sa dalawa, puro meron pang natitirang kontrata ang iba nilang mga malalaro kagaya ni Kyrie Irving, Luka Doncic, Tim Hardaway Jr. at iba pa na nagkaroon ng malaking ambag sa kanilang kampanya. Pero bukod nga po sa dalawang nabanggit, pwede rin naman nga pong magtanggal ang Dallas ng iba pa either sa isang buyout na kontrata o hindi naman sa pag-trade sa ibang kupunan. Samantala, dahil nga po mga idol, ayaw pa rin naman bigyan ng Golden State Warriors si Klay Thompson ng bagong contract extension. Unti-unti na nga itong nagpapahiwatig na aalis siya sa kanilang team sa lalong madaling panahon. Sinimulan niya ito ng pag-unfollow sa social media page ng Warriors at ang pagtanggal niya ng ilang mga litrato nito sa kanilang kupunan. Sinabayan pa nga ito ng pag-post niya ng ilang mga bagong litrato na nagpapahiwatig na plano na nitong lumipat sa ibang kupunan. Base nga sa inilabas na balita ni Shams Charania ng The Athletic, kinumpirma nga pong itetest talaga ng kampo ni Klay Thompson ng market ngayong off-season, gayong gusto nga nitong malaman kung merong ibang team ang makakapagbigay sa kanya ng malaking kontrata. As of today, plano nga pong kumuha ni Klay Thompson ng 3 years contract. Kaya kung gusto nga talaga ng Warriors na papanatili siya sa lineup, kailangan nilang ibigay sa kanya ang hinihingi nitong request na kontrata. Since papalapit na ang NBA draft at free agency market, kailangan na nga po nilang kumuha ng bagong head coach na mangunguna sa Los Angeles Lakers. Kaya mismong NBA insider na si Anthony Irwin ang nagbulgar na done deal na nga daw ang pagpirma ni JJ Redick ng kontrata sa kanilang team. Kasabay niyan, sinabi rin naman ni Ian Beasley ng isang sentro nga talaga ang target na makuha ng Lakers sa draft night. Isa nga dyan walang iba kundi ang 7'1" na batang big man na si Kelly Ware ng Indiana na nag-average na college ng 15 points sa game, 9.9 rebounds, 1.5 assist. Bukod nga po dyan, napakalaki ng potensyal nito bilang maging best center kung sakali mang maayos ang pag-handle sa kanya. Kaya hindi nga nakapagtataka kung bakit siya ang gustong makuha ng Lakers since plano nga nila itong itandem kay Anthony Davis. Sa ganyang klaseng move, maibabalik nila sa wakas si Anthony Davis sa dating power forward. Ngunit dahil sa angking talento at potensyal nito, mahihirapan nga ang Lakers na makuha ito gamit ang kanilang 17th overall pick since marami rin naman nga pong ibang team ang interesado sa kanya. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magulat kung gagawa ang Lakers ng trade para makuha ang isang top 10 pick sa NBA draft. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.